pamamalo na sinasabi is yung parusa nga. Ano? Kagaya nun, matataas ang grades mo. Ha? So, dahil sa matigas ang ulo mo, biglang, oy, kahit nag-aral ka na mental block ka pagdating sa school, parusa. Tama ba? Kaya ano ang dapat gawin? Pagsunod. Ayon sa salita ng Diyos, may pagsunod tayo gagawin sa ating mga magulang. Tama ba? Dahil ang magulang ay, ang nais lamang ay, mapabuti ang mga anak. Walang magulang na ganito yon. Kung ang magulang natin ay hindi nakaabot ng mataas na pinag-aralan, maaaring kulang sa kaalaman. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kanya gustong gumanda ang buhay. No? So, hindi sila dapat na mayroong terminology doon. Mayroong tawag doon, lapastanganin. Ang paglapastangan ay pagiging mataas mo sa kanila at pagbaliwala mo sa pangalan nila at paggawa mo pa ng masama. Kapag gumawa ka ng masama, sino ang napapahiya? Ang magulang. Diba? So, lumalabas na ang magulang ay walang ibinigay na mabuti sa anak. Kaya ang magulang ay nalalapastangan. At yung pagsagot-sagot ng masasakit na salita sa magulang ay paglapastangan sa magulang. At kapag gano'n ang anak ay naparurusahan at papaliin ng Diyos. Diyos ang siyang magbibigay ng kaukulang parusa sa mga anak na nagbaliwala sa pagtutuwid ng magulang. At lahat tayo ay mga anak. Tama ba? Ako man ay anak, may pinanggalingan akong nanay at tatay. Iisa lamang ang alam natin na nagkatawang tao na hindi nagkaroon ng tatay na kagaya natin. At walang iba kundi si Jesus Christ. So lahat tayo ay anak. Kaya may ganitong pagliliwanag kasi napakahalagang maging isang mabuting anak. Dahil kapag hindi ka naging isang mabuting anak, wala kang makukuhang magandang bukas. Kahit anong sikap mo sa buhay, kahit saan ka man nakarating na lugar, kahit anong dala mong diploma o karunungan na nakuha mo sa eskwelahan, ang Diyos ay nandyan, babawiin yan. May hangganan yan. Kaya kung ikaw ay meron ng katalinuhan, meron kang ginagamit at tinutuklas mo sa eskwelahan, ang tunay na karunungan ay kapag nasumpungan mo ang sa mga salita ng Diyos, kaagad mo yang sundin. Dahil yan ang tunay na karunungan. Amen? Amen. So gusto kong sabihin sa inyo na mahal ang mahal tayo ng Diyos. Pinihimay-himay ito sa mabababaw na pagpapaliwanag para inyong namnamin. Dahil ang pagkain na masarap ay hindi mo agad yan lulunukin. Kapag kakain ka, hanggat maaari ay yung lasa, sasabihin mo, ang sarap naman. Diba? Pero itong ating pinagsasaluhan ngayon, sasabihin ko sa inyo, mas masarap ito kaysa sa pagkain pampisikal. Amen? Dahil ito ay hindi kukupas, hindi ito mapapanis, hindi ito mawawala. Ito ay pagkain na buhay ang ibibigay sa atin, hindi lamang dito sa mundo, kundi sa buhay na walang hanggan tayo dadalhin. Gusto kong sabihin sa inyo, napakasimple ng iniaral ngayon, maging mabuti tayong anak sa ating mga magulang dito, sa mundo, kahit na ano pa man ang problema, basta't ipakita natin na ang pagsunod ay dahil sa yun ang nais ng Diyos. Susunod sa magulang, at kung tayo ay merong karunungan taglay, maaari natin silang tulungan na magkaroon din sila ng kaalaman at matutuwa ang Diyos dyan. Kaya nga kayo ay naging anak para kayo nga ay maging karamay ng inyong mga magulang. Paano naman kung mayroon kayong magulang na hindi ka nais-nais naman ang pagpapalaki sa mga anak? Ibig sabihin, hindi naging mabuting magulang sa mga anak. Naging irresponsableng magulang. At yun nga, sasabihin ko sa inyo na kapag ang pinag-uusapan ng salita ng Diyos, ang #1 pang kumukontra dyan ay sino? Magulang. Sapagkat mismo nga magulang
magulang ay walang kaalaman tungkol sa buhay na walang hanggan. At itong ating ginagawa ngayon ay buhay na kayo din mismo ang magdadala sa inyo-inyong mga tahanan. Kaya, ang sabi sa salita ng Diyos ay ano? Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. May pagtitiis, makinig. May pagtitiis, ha? Kapag nagtitiis, subukan mong magtiis nang hindi kumain. Masakit ang tiyan, masakit ang ulo, mahina ang katawan. So may mga side effect. Merong kang mararamdamang hindi maganda. Kaya nga may pagtitiis. Ano? Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya napakasarap pakinggan na tayo ay inaari ng Diyos na mga anak. Kaya kung meron kayong magulang na hindi anak ang parang trato sa inyo, magalak kayo na malaman ngayon na may isang Diyos na tayo ay itinuturing na mga anak. Maliwanag? Kaya, walang dapat ikalungkot. Kung meron sa inyo ngayon na ang sitwasyon ay wala ang nanay, wala ang tatay, nagtrabaho, o di kaya hindi na nakabalik, nakalimutan na ito ang bahay, wag na wag malulungkot. Dahil ito nga yung katibayan na ang Diyos ay mahal tayo. Nakarating sa inyo ang kanyang salita na ngayon ay ating napapakinggan. Maliwanag? So, napakahalaga ng mga salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos mismo ay galing sa Kanya. Kaya nga, salita ng Diyos, hindi salita ng tao na nakatayo ngayon. Ito ay salita na galing sa Diyos at inihahayag sa atin. Ako man din ay inaaralan din para naman makapagbigay din ako ng magagandang ikabubuhay ng wala pang buhay. Amen? Bakit puro buhay ang lumalabas sa bibig ko? Dahil buhay ang nagbibigay sa atin ito. Siya ay kailanman ay hindi namatay. Si Jesucristo na naging tao ay inilibing, pero siya ay tumayo ikatlong araw. Amen? Amen. Siya ay muling nabuhay ikatlong araw. Na mahinga lang siya. Amen? Kasi kailanman hindi siya pwedeng mamatay sapagkat siya ay tunay na Diyos. Amen? So gusto ko lang sabihin sa inyo na magalak tayo. Iisa pa lamang itong ating pinagsasaluhan. Kung inyong mararamdaman ang kagalakan, gusto ko sabihin sa inyo, ako man ay sobrang galak na galak din. Pagkat ako nga ay isang anak din, na maagang nawala ng nanay. 15 years old ay namatay ang nanay ko. Sa hindi pa handa ang aking physical body, siyempre kadalagahan ko pa noon, teenager pa ako, hindi pa handa lahat sa akin, emotionally, spiritually, lahat ay hindi pa prepared. So dahil napakabuti ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan, ako ay palaging naghahanap ng isang lugar na kung saan ay makakausap ko ang Diyos. Ako ay palaging pumapasok sa loob ng simbahan at nakikipag-ugnayan ako sa Diyos. At noon pa man, alam ko na ang Diyos ay talagang tinawag ako at palagi niya ako tinatawag sapagkat sa tuwing ako ay makikipag-usap sa Kanya, nandoon ang kapayapaan aking natatanggap. No, so gusto ko sabihin sa inyo mga anak, ang ating pinagsaluhan ngayon, hindi lamang magbibigay ng kalusugan sa atin, kundi ito ay magsisilbing buhay na panghabang buhay. Dito at doon sa kabilang buhay. Amen? Pag sinabing habang buhay, hindi lang dito. Di ba? Habang nabubuhay, kasi pag sinabing habang buhay, dito lang. Habang buhay, dito, hanggang sa kabilang buhay. Amen? Kaya, ito yung ibinigay ng Diyos sa atin pagsaluhan ngayon, dahil kailangan tayo muna ay maging mabuting anak dito sa ating mga magulang, para makita ng Diyos na tayo ay dapat na ituring na mga anak ng Diyos. No? So may pagsunod, at ang pagsunod ay dapat may kababaang loob. Walang taong makasusunod ng mataas ang kalooban. Kaya ang pagsagot at paglaban sa magulang ay kataasan ng kalooban. Kaya hindi tayo aware na tayo palang mga bata, kabataan ngayon,
ay lumalaban na sa magulang at tayo ay nagpo-produce na ng kataas.